Hello. Please leave a message after the tone. Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s decision to persist with the December 31 deadline for franchise consolidation. This contentious issue Bagamat may 160,000 pesos na inaalok na subsidiya ang gobyerno, malayo-layo pa rin ito sa kakailanganin para makasabay ang mga operator at tsuper. Creates imagination. Well, when things go to who do you blame? Is it the situation you're in or the imagination that got you there to begin with? Sa kabila ng implementasyon ng PUV o Jeepney Modernization Program, sapat bang tangkilikin ito upang makasabay sa mga bagong panahon at talikuran ang naging parte na ng ating kultura at tradisyon? Ano nga ba ang magiging epekto nito at sino-sino ang maapektuhan? Sino ang susuporta at sino ang magbubulag-bulagan na lamang? Ikaw, ano ang magiging reaksyon mo? Hi guys! Kumusta kayo? Kami naman, we're so fine! Pagkatapos ng mga health week sa school! So, ano ba ka? Kamusta ka? Okay naman, ikaw. Masyado ako stress na ako sa schoolwork! Tapos ka na ba? Hindi nga eh. Basta, ano ba nga yung issue ngayon sa Facebook? Ay, ito, trend yan. Jeepney Pace Out. Jeepney Pace Out? Ano yun? Ano ba yung jeep? Yung mga sinasakyan ng mga commoners. Ay, nako. Sang-ayon ka ba doon? Okay lang, kasi hindi ko naman naranasan na mag-commute. Oo, same. Lagi naman nakasasakyan, kaya okay lang sa akin. Paano kaya sa iba, sa mga kasing level natin? Ito, may nag-comment. Hello, I do agree po sa Jeepney Pace Out. Ang ganda kaya niya for our environment. Duh. Totoo naman, kasi yung tambucho pa nila, dumi-dumi lang. Tapos naaamoy pa sa daan kapag dumadaan kami. So, mas okay na magkaroon ng jeepney pace out. Tsaka, lalo din traffic. Ang hirap kaya magbiyahe. Kasi, malaki yung sasakyan nila. E di mas lalong traffic. Diba? Tapos, nakakadagdag din sila sa pollution. Pag nawala yung jeep, hindi mas bawasan na yung pollution. Tama. Curious lang, anong story mo, kuya? Bakit ka din agree? My name is Martin. People around me says that I am lazy, spoiled, and does not care about the world around me. Pero I think nagkakamali sila. Though I am born in this kind of life, I still go through things na pinagdadaanan din ng ibang tao. Like, araw-araw kapag pumapasok ako, I also experience traffic and breathe the same polluted air kagaya nyo. That is why I think in jeepney modernization is a good idea. Not just for me, but para sa environment and to combat the traffic. Yes, you can call me ignorant dahil hindi naman ako nagko-commute. But as someone na nakaka-experience ng traffic and pollution, I think jeepney modernization will make the roads a better place to drive. Just to be clear, I have nothing against jeepney drivers. I am just expressing my opinion towards jeepney modernization. Oh my Jean! Dami nagko-comment. Wait, may nakita akong mahaba lang. Ito! Hey, Vlad! Hello po! Sa akin po, kailangan ko either way kasi mas magiging comfortable ang biyahe ko papunta sa eskwelahan. Same lang din sila ni John. Okay, pabor din sila sa jeepney pace out. I'm curious lang. What's the tea? Where do you study backyard? Tsaka, anong story mo? Ako si Vlad, isa akong college student na nagko-commute araw-araw, papasok at pauwi galing paaralan. Ang aming pamilya ay saktong may kaya lamang, hindi mahirap at hindi rin ganun kayaman. Either way, okay lang sa akin kahit ano ang mangyari sa jeepney modernization program. Dahil kung matuloy man ito, mas magiging komportable ang aking biyahe. At kung hindi naman, ay makakatipid ako at ang marami sa pamasahe. 1, 2, 3
Kung about sa jeepney phase out, agree rin ako sa jeepney phase out and post. Yes to jeepney phase out. Sabi ng marami. Sabi ng batang walang reklamong nagbabayad ng 15 kada biyahe. Sabi ng aling may driver at sariling magarang kotse. Sabi ng mga taong hindi naranasang makipaggagawan ng upuan o sumabit man lang. Sabi ng konyo kong friend na maarte pag nainitan. Sabi ng hindi kayang pumila kasi mahaba ang dulo. Sabi ng estudyanteng nagagrab mula Espanya hanggang Recto at naiintindihan ko. Kasi madali nga namang sabihin yes sa modernisasyon kasi mas ligtas, mas komportable, mas naaayon sa panahon, hindi makalawang, hindi maamoy at syempre may aircon. Pero kapalit nito ay pagbili ng bago at pagtaas ng pasahe. Ngayon paano yung estudyante? Siyempre tataas ng pamasahe, magiging mabigat din sa student, kagaya natin na commuter. Tsaka diba magiging minimum fare 15 pataas. Compare sa ngayon, so 12 pa lang, pag student ka 10. Diba mabigat yung 5 pesos? Pasahe, paano kaming mga commuter? Eh yung mga barker, yung tsuper nahuhulugan yung milyon, paano yung scholar niyang panganay, yung asawa niya sa bahay, paano yung magulang niyang nakaratay sa banig ng karamdaman, paano yung mga utang, yung tubig at kuryente, paano yung bibili ng bago sa gobyerno kung sakto lang ang kita ng mga hari ng kalsada. Basta maraming mawawala ng hanap buhay dyan. Lalong dadami dyan ang mga kolor. Tsaka nakakaawa naman yung iba yung mga kapwa namin driver. Natuloy. Sa akin hindi maganda ang epekto dahil ihuhulugan namin yun eh. Yung sariling jeep namin, mistress kita na namin, yung pa namin lalagay sa model. Papalitan yung jeep namin na luma. Eh, magbabayad daw kami ng utang. Utang yun. Siguro, mahirap. Bawas, kita na yan. Yes to jeepney phase out. Sabi ng mga oportunista, sabi ng mga hinahatid sondo, sabi ng may-ari ng kumpanya, ng mga mayayamang hasyendero, yung mga hindi apektado, sabi ng may motor, sabi ng cool kid na di nagsisipilyo, sabi ng makapal lang bulsa, sabi ng nakikisabay sa uso. Yes to jeepney phase out. Sabi ng angat buhay hater. At higit sa lahat, sabi ng hindi commuter. Uy, ang dami nating viewers. Mag-comment na kayo about sa mga thoughts nyo sa jeepney phase out. I think trend na naman tayo. Oh, ganda nun. Wait kami nag-comment. Galing kay Dave. Hi mga ate. Hindi ako sang-ayon sa modernisasyon ng ating mga jeep. For the first time, may hindi sumasangayan sa atin. Tsaka sa jeepney phase out. Ano kaya meron sa kanya? Ay, ano ka siguro ng jeepney driver, no? I think wala siyang car. Oh! Meron sa'yo, kuya! Ako, si Dave. Isang estudyante ang nag-aaral sa kolehiyo. Araw-araw akong namamasahe papunta sa eskwelahan at pauwi sa aming bahay. Minsan, sumasabay ako sa aking ama papunta sa bayan habang nakasakay sa kanyang sarili. Para sa akin, maganda nga ang modernization para sa ating bansa. Ngunit paano naman ang mga mahihirap na mas lalong maghihirap? Dagdag mo pa na ang pamilya namin ay umaasa sa pagmamaneho ng aming tatay gamit ang mga jeep. Trending talaga tayo. Dami yung share. But every day. Ayan. So, kumusta? Ginawa ko tong live stream na to dahil sa pag-call-out ng dalawang vlogger sa pag-comment ko sa live stream nila kanina. Oo, tama ka. Jeepney driver siya. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo na siyang business to do it. Tao pa rin kami, kailangan namin maghanap buhay. At saka isa pa,
Hindi ba pwedeng ranasin mo muna yung hirap ng mga computers sa araw-araw nilang pagbabiyahe? Pati sa mga driver na araw-araw pumapasada para mabuhay ang kanilang pamilya. Pero ang dahilan kung bakit disagree ako sa jeepney modernization ay hindi dahil pangit yung idea na to. Ngunit dahil sa implementasyon na ginagawa ng gobyerno. So ayun guys, hello. Ginawa ko tong live na to para i-clear yung stance ko sa jeepney phase out. And gusto ko rin din mag-show ng support kay kuyang na-call out kanina ng dalawang sikat na vlogger sa live nila, which is si kuyang anak ng driver ng jeep. So ayun guys, let's support No to Jeepney Phase Out. And yun lang, thank you. And kanina live, bye-bye. So, this live is para po dun kay Kuya na nabanggit po ng dalawang live streamer kanina. I just want to show support po kay Kuya. And, ayun, No to Jeepney Phase Out. Peace. Yeah, I feel so bad about na sa mga na-comments ko kanina. Lalo na kay Kuya. Kanina ba to? Kay Kuya Dave. I mean, hindi naman ako yung nagsabi ng masama. Si Harold naman yun. Pero, tinawagan ko rin naman siya. Kaya, feel so bad na rin. Dahil na din sa una. Sorry po, Kuya Dave. Di naman po namin kasi alam. Wala po kasi kaming alam sa kung ano mangyayari kapag nagkaroon ng jeepney phase out. Kasi nga, mag-i-modern na nga siya, di ba? Eh, di namin alam. Kasi di naman kami sumasakay talaga sa jeep. Yeah, we're sorry po sa mga bad comments mo na. So guys, we're sorry po sa mga nasabi namin kanina talaga. So, let's just support na lang po sa hashtag No Jeepney Phase Out na lang po. Thank you po and we're sorry po. Nakita natin na nakakabulag ang pribilehiyo. Yung iba, naghihirap. Yung iba, tumatapak ng ibang tao. Kailangan ng ating mamamayan na tumingin sa tamang daan. Sa likod ng bawat commuter, may sumusundo at naghahatid. Sa likod ng bawat driver, may kwento na kailangang mabatid. Sakay ka na! Naku, maraming salamat po ha. Wala na po kasi talaga akong masakyan eh. Para sa akin, sana naman kinamulatan na natin lahat itong traditional jeepney ay dapat itangkilikin ng bawat isang Pilipino ito dahil ito naman talagang gawang Pilipinas. Kuya, bayan Itong po! mga traditional jeepney, sa katulad ko nga, ikinabuhay ng pamilya ko to na pagtapos kong, hindi lang ako, nag-jeepney driver sila. Diyan nila napagtapos ang kanilang mga anak. Hindi modernisasyon ang kalaban dito. Hindi mamahaling modern jeep, hindi ang pagbabago. Ang laban na to ay para sa masa, sa mga nahihirapan sa araw-araw na commute, sa mga tsoper na umaasa sa pasada. Kaya't hanggang may isang pasaherong tumatangkilik sa tradisyonal na jeep, patuloy kaming dadasig. Dasig na, dasig pa. O dasig lang, anumang suliranin, sige kapit lang.